So itong libro ay pinamagatang Mga Batang Cyber Smart ay Cyber Safe. Okay? Simulan natin Kumusta? Ako si Ivy at ito ang kaibigan kong si Aiza. Mas bata sa amin itong kapatid kong si Junjun. Madalas, kung ano-ano ang sinusuot namin para biruin si Junjun. Isang araw, natakot talaga siya sa amin. Halika kayong dalawa rito, tawag ni nanay. Grabe ang takot ni Junjun sa aswang-aswangan ninyo. Nagpapanggap lang sina Ivy at Aiza hindi dapat sila nananakot sa'yo, sabi ni nanay. Kapag may tumatakot sa atin, o may nagpapagawa sa atin ng isang bagay at hindi tayo sigurado, pwede natin kausapin si nanay, si tatay, o basta mas matandang pinagkakatiwalaan natin. Mahilig din ako, si Junjun at si Aiza sa iba pang laro. Lalo na sa online games. Minsan, naglalaro kaming magkakasama. Nagkikipaglaro din kami sa mga kaibigan sa eskwela. Kapag mga kaibigan namin sa eskwela ang kalaro namin online, alam namin ang username nila at ang totoo nilang pangalan. Kapag may bagong sali sa laro namin, username lang nila ang alam namin. Sila ang online friends namin. Kinukwento namin kina nanay at tatay ang online friends namin. Parang nakamaskara ang kalaro ninyo, sabi ni nanay. Hindi ninyo alam kung sino talaga sila. Pinag-aaralan namin kung paano maging ligtas online. Babasahin ko Ang kaibigan natin online ay iba sa kaibigan nating nakikita. Kung sino sila, hindi natin alam. Piliin mabuti ang pag-uusapan. Tuloy natin ang kwento. Tandaan, sabi ni nanay, hindi natin sinasabi sa online friends natin ang totoo nating pangalan at kung saan tayo nakatira. Kapag kinaya tayo makipag-PM. Sino nakakaalam po ng PM? Ano ibig sabihin ng PM? Private message. Kapag kinaya tayo makipag-PM, aayaw tayo. Tandaan natin, kapag niyaya tayo mag-PM, aayaw tayo. Mas madalas lang mag-isa si Junjun sa online games niya. Nalilimutan na niya gumawa ng assignment. Sinubo ko tingnan kung ano ang online game niya. Umalis ka nga! Sigaw niya. Sinasabi ko sa kanya, gusto ko sumali sa online game niya. Pero nagagalit siya. Isang gabi, nagtanong si tatay, ano ang pinakamagandang nangyari sa inyo ngayong araw? Nung si Junjun na ang sasagot, umiling siya at ayaw magsalita. Okay lang yun, anak. May mga araw talagang ganyan. Kinabukasan, naglalakad kami pa uwi nang sabihin ni Junjun na masama ang pakiramdam niya. May problema ba? Sabi ni Aiza. May kachat ako, sabi ni Junjun. Basketboy ang username niya. Junjun, sabi ni nanay, huwag tayo makikipag-PM. Ang bait niya nung una. Sabi ni Junjun,
Lagi niya akong pinapatawa. Pero hindi mo alam kung sino siya, sabi ko. Nagdabog si Junjun. Kilala ko siya. Nag-send siya sa akin ng picture niyang nagbabasketball. Kita sa mukha ni Aiza na nalulungkot siya. Paminsan-minsan kasi, may kumukuha ng picture sa iba. Tapos sasabihin niya, sila yon. Hindi lahat ng tao online, sinasabi talaga kung sino sila. So that means they are kidnappers. No. Napaiyak si Junjun. Wala akong makitang mali. Akala ko kaibigan ko siya. Tinatanong niya ako tungkol sa school. Mga ganun. Ngayon, ang bastos na ng mga sinasabi at tinatanong niya sa akin. Sabi niya, bibigyan daw niya ako ng tokens ng games kung padadalhan ko siya ng pictures ko na walang suot. Wait, a picture of the teacher that's been naked? Huwag ko daw sasabihin kahit kanino. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapatigil. Magagalit talaga sa akin si nanay at tatay. Junjun, kailangan sabihin kina nanay at tatay. Alam nila kung ano ang gagawin. Sabi ko. Huwag mo akong isumbong, ate. Wala naman akong ipinadalang picture. Pero di ba, sabi ni nanay, kung may nananakot sa'yo, o naiilang ka sa isang tao, sabihin mo sa mapagkakatiwalaan. Pagagalitan kasi nila ako. Di nila ako papayagan mag-online. Junjun, sabi ni nanay sa akin, kahit matatanda daw, naloloko din paminsan-minsan. Niyakap siya ni Aiza. Okay lang yan. Ang bait kaya ng mga magulang ninyo. Mauunawaan nila yan. Nang gabing yon, sinabi ko kina nanay at tatay na kailangan sila kausapin ni Junjun. May inaalala ka ba, anak? Sabi ni tatay. Ikaw na magsabi, nanginginig at pumipiyok-piyok ang boses ni Junjun. Hinawakan ko ang kamay niya. Matapang ka, Junjun. Hingang malalim. Sige, hingang malalim kayo. Sabi ni tatay. Seryoso ang mukha ni nanay nang marinig nila ang kwento. Pero hindi sila mukhang galit. Malungkot lang. Tama kang sinabi mo sa amin, sabi ni tatay. Wala dapat manghihingi sa'yo ng ganong mga litrato. Harapin natin kung ano ang pwede nating gawin. Pinagtulungan namin hanapin kung saan pwede kami mag-report. Tumulong si Junjun, isulat ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, may pulis na kumausap kay Junjun at kina nanay at tatay. Mabait yung pulis. O mabait daw ang pulis, ha? So that's you. That's us. Sinabi niya kay Junjun na mabuti at nagsabi siya sa mga magulang namin. Uulitin ko, ang kaibigan natin online ay iba sa kaibigang laging nakikita. Kung sino sila, hindi natin alam. Piliing mabuti ang pag-uusapan. Ituloy natin ang kwento. Hindi tamang hingal ka ng litratong wala kang suot. Mas maiingatan mo ang sarili mo kapag agad kang nagsasabi. Dahil nag-report ka, nakakatulong ka rin sa ibang mga bata. Maganda ang mga sumunod na nangyari. Hindi ibinawal ni nanay at tatay kay Junjun ang mag-online. Tinulungan nila siya baguhin ang settings niya at gawing private para hindi siya makausap ng mga hindi niya kilala.
At para mas ligtas siya online. Hindi na gaanong nag-alala si Junjun at nagsimula ulit mag-online games. Pumunta yung pulis sa eskwela namin para kausapin kami tungkol sa pangangalaga sa sarili namin. Sinabi niya sa amin kung paano humingi ng tulong kapag may sumusubok, kumuha ng impormasyon o litrato namin. Pumirma rin ang pamilya namin ng kontrata ng online safety. Ipinagmamalaki ko si Junjun. Matapang niya sinabi kina nanay at tatay kung ano ang nangyari. Mabuti at sinabi niya sa amin ni Aiza na may kinatatakutan siya. Ngayon, sinusubok niya kaming takutin ng maskara niyang pang-aswang. Alam naman namin siya si Junjun. At alam rin namin ngayon may kaibigan kami sa school. May online friends din kami. At may mga mas matanda sa amin kaya namin kausapin kapag may kinatatakutan o inaalala kami. Kaibigan ko rin si Junjun. Pero paminsan-minsan, hindi. Ibig sabihin, nag-aaway din sila. At dyan nagtatapos ang kwento ng mga batang cyber smart ay cyber safe.